everyone! Welcome ulit dito sa aking channel. At alam nyo ba, may bagong loan app sa Google Play Store na kung saan pwede daw tayong makahiram hanggang 70,000 pesos at time period or payment terms na ino-offer ay 4 months. Napakababa daw yung interest rate kasi nag-range lang ng 0.05% per day. At syempre, out of curiosity na naman, abay sinubukan ko na utangan yung loan app na ito. So, syempre, dahil nga nagre-review tayo ng iba't ibang mga loan app, dindownload ko na naman at inutangan. Pero bago ang lahat mga beshies, panoorin niyo muna ito. No time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you. I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies. Going back, ang pag-usapan nga natin na itong Yescom Lending Online Loans. So, I'm sure nakita nyo din yung ads ng loan app na ito, di ba, na lumalabas sa iba't ibang mga social media platform. Kaya naman, napadownload ako. At pagka-check ko nga yung app nila sa Google Play Store, merong 4.7 na review or star. And kung magbe-base kayo doon, parang okay siya kasi diba hanggang 5 lang yung star, dapat pwedeng perfect sana. Pero totoo kaya itong 4.7 star, talagang mga borrower pa talaga yung naglagay ng review na ito or mga empleyado lang din, so hindi natin alam. So yun nga mga beshes, bago ko siya i-download, abay napunta ako sa critical or sa reviews, nagbasa ako. So, pagka-click natin ng view all, go tayo sa critical at dito natin makikita yung mga legit talaga na nag-try na umutang dito at kung ano yung mga hinaing nila, di ba? Sa loan app na ito, so sabi nung isa, this loan app is highly disappointing. The management fees are extremely high. You end up receiving barely half of the loan amount and you're only given 7 days, di ba? 7 days lang daw yung i-offer ng loan app na ito. So, ayun nga dito sa mga nag-try na umutang dito sa reviews nga sa loan app. Okay, next. A friend of mine had a bad experience with this loan app. The interest rate is extremely high and they will deceive you into thinking you can pay over 130 days or 4 months mahigit. In reality, na deceiving yung loan app na ito ayon sa isang nag-try. And next, so crazy interest and there's no option for payment. It seems 1 week loan, I tried this app. They approved me 6,500. I just got 4,550. Then after 1 week, sending me message to pay loan. Then I extended. Then I pay again 2,000 plus. Then after 1 week, they called me again to pay loan. My loan just 3 weeks. Keep calling me to pay cause they said it's really my due date. It's a scam. Don't trust this app, guys. I am a victim. But anyway, a piece of advice. Okay? So hindi naman nire-recommend nitong isa yung loan app at malaki yung nakalagay dito na charge or pinatong ng loan app na ito dun sa babayaran nga ni borrower. So, dinownload ko nga, gayon pa man kahit gano'n yung mga reviews, syempre sinubukan ko pa rin para makita kung paano nga ba talaga. So, first, syempre, kailangan natin maglagay ng ating valid mobile number at meron na naman tayong matatanggap na one-time password na kailangan nilang din ma-input dito para makapag-proceed nga tayo sa ating pag-apply. And meron nga ito at kailangan natin mag-create syempre ng ating password or account sa loan app na ito. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na hanggang 70,000 pesos nga daw yung pwedeng mahiram at bago tayo makautang, may mga ina-access sila sa ating cellphone na kailangan natin mag-agree. So, agad-agad, so fill in the information below and your chances of getting a loan increase by 80%. So, ang first daw na pwede kong mahiram ay 8,750 pero kapag nasagutan ko daw, itong mga hinihingi nila na infos ay pwedeng tumaas. Gaya nga nung gender, male or female, at yung date of birth, at yung address natin. At kailangan natin ilagay yung detailed address. Then, Facebook account optional naman daw at alternative mobile number. So, disclaimer lang mga beshes, hindi ako binayaran ng loan app na ito nga para i-endorse sa inyo. So, ang ginagawa ko ay yung aking honest review. Sinusubukan ko yung loan app at ginagawa siya ng aking honest review para mabigyan kayo ng babala bago nyo pa i-install. So, may part dito na kailangan nating maglagay ng personal references or contact references. 17,250 pesos nga daw yung pwede ko nang mautang. Kailangan nating maglagay nga ng personal references pero paulit-ulit ko nga sinasabi
na please lang mag-ingat po kayo sa paglalagay ng personal references. Kasi nga, kapag hindi kayo nakabayad, ay talagang asahan mo na yung personal references na nilagay mo ay kasama sa mga bubulabugin ng iba't ibang mga collector nga ng iba't ibang loan app. Though, hindi ko nga sinasabi na yung loan app na ito, pero based na rin sa ibang na-experience ko sa ibang mga pautangan online, kaya sinishare ko na rin sa inyo. Okay? So, meron itong part na facial verification. Itatapat nga lang natin yung cellphone, syempre sa ating mukha. At i-follow nga lang natin yung instruction at akalain mo, tumaas daw yung credit limit ko hanggang 35,000 pesos and kailangan kong makapag-upload ng isang valid government ID. So, UMID ID na naman yung nilalagay ko dito and marami namang option, hindi lang naman UMID ID yung pwede. So, maraming ID daw yung tinatanggap ng loan app na ito. After mag-upload ng UMID ID, ilalagay mo lang yung detail niya sa baba, like yung ID number, yung last name, at yung first name. Pero ulitin ko na naman mga beshies na please lang huwag tayong download sa iba't ibang mga loan app kasi hindi talaga yun maaasahan. Instead na makatulong sa atin ay mas lalo pa tayong mailulubog sa utang dahil sa nagsisilakihang charges. Okay? So, ito na nga, confirm certificate information. Pwede daw akong makautang na hanggang 35,000 pesos to 70,000 pesos. Ilalagay ko nga lang daw yung aking occupation, yung monthly income, pay period, at yung email address. Pero totoo kaya talaga itong 70,000 pesos na pwedeng mangutang, di ba? Kasi sa mga naranasan natin sa ibang mga loan app, yung mga pambungad ay parang okay utangan, mababang interest, mababang mga charges, mahaba yung loan terms, at malaki yung pwedeng mautang pero sa dulo ng loan application ay hindi pala maganda utangan. So, ganun din kaya itong Yescom Lending, di ba? So, panoorin nyo hanggang sa matapos na yung video natin. So, okay, so by the way pala, itong ibang mga infos na nakikita nyo dito nga ay hindi talaga ito yung personal information ko. Pero ayun na nga mga beshies, right after naman ine-erase ko yung mga ito, then nilalagyan ko talaga yung infos ko. Kasi talagang hindi ma-approvehan yung loan application natin kapag mali-mali yung mga ilalagay natin na detalye or yung mga infos nga. So, nakakaloka mga beshies kasi from 70,000 pesos naging 3,500 to 6,500 nga lang daw yung pwede kong mautang. So, ito pa lang yung na-unlock ko, diba? 6,500. At dito sa baba, pay on time and get a loan of 10,000 in the next loan. Kapag daw makapagbayad ako or before yung due date, pwede kong mahiram hanggang 10,000 pesos. So, mayroong nakalagay na loan duration na 60 days daw. Lending institution, Yescom Lending nga. At meron nga itong repayment plan. So, may nakalagay dito sa baba is step 1, step 2, step 3. So, ang first payment ko nga daw ay sa 5/28/2025. Diba? 7 days lang. Tapos magbabayad ako ng halos buo ng inutang ko, no? Nakakaloka. So, pagka-submit ko ng loan application ko, congratulations daw agad-agad na pwede nga daw akong makahiram sa loan app na ito. Pero alam nyo ba, hindi ko nire-recommend itong kautangan na ito sa inyo kasi napakataas yung mga charges niya. So, nakakaloka ewan ko na lang kung dumating ito sa aking GCash account. So, loan duration 60 days daw or 3 months. Pero, kagaya nung nakita natin na hindi talaga 3 months yung ino-offer ng loan app na ito na payment terms kundi 7 days lang. 7 days lang, kailangan mo nang pagbayad ng halos buo ng inutang mo. At hindi nyo pa matatanggap ng buo itong 6,500 dahil nga napakalaki yung mga charges niya. At dito, may loan duration nga daw na 60 days. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi po totoo ito kasi 7 days lang talaga. Lending institution ay Yescom. Admin amount, 1,050 to 1,950 pesos. Interest amount ay 0. Actual amount received na kapag 6,500, yung bali ang amount received ay 4,555.50. So, kung 3,500 lang naman yung maaprubahan, bali ang tatanggapin lang or matatanggap ay 2,450. So, amount due at maturity, so kailangan kong magbayad ng 6,500 kapag, ayun nga, 6,500 yung kukunin ko at 3,500 lang or 3,500 lang kung 3,500 lang yung gusto kong utahin, di ba? Pero kasi hindi ko nga matatanggap ng buo dahil sa iba't ibang mga charges na ikakaltas ng loan app na ito. So, meron itong payment date sa 5/28 or May 28, 2025. Yun daw yung payment date ko at i-withdraw ng aking GCash account. Get the loan, i-click nga lang natin, basahin natin itong mga loan agreement and
i-continue or i-submit nga yung loan application. Pero nakakaloka nga mga beshes, kaya hindi ko nga nire-recommend yung loan app na ito sa inyo kasi kung mapapansin nyo, hindi naman talaga 3 months yung payment terms nino-offer. Kasi itong May 28, 2025, akalain mo, kailangan ko nang magbayad agad ng halos buo ng inutang ko. Kung 3,500 yung utangin ko, or gusto kong i-claim sa loan app na ito, bali ang babayaran ko nga sa first payment ay 3,150. Kapag 6,500 naman, ang babayaran ko ay 5,850. So, halos bayad na tayo sa ating inutang kasi hindi naman talaga natin matatanggap ng buo yung 3,500 or 6,500, diba? Kasi maraming mga charges nga na ikakaltas. At yung matitira, yun lang yung isisend nila sa ating GCash account or kung ano yung nilagay mo na kung saan mo matatanggap nga yung loan proceeds. Ang second payment ko ay sa June 18, 2025 daw ng mga 175 to 323. Depende nga sa amount na utangin natin. At ang pangatlong babayaran ko kapag sa 7/20/2025 ay nagro-range ng 175 to 325 pesos pa rin. Okay. Isang loan app na naman mga beshies na napakataas yung mga charges, napaka-short term lang kasi 7 days kailangan nating magbayad ng buo sa ating inutang and then napakababa yung loan amount na pwedeng manghiram taliwas po doon sa pambungad nila pagka inopen nga natin or pagka open natin ng kanilang loan app. Okay? Pagka dinownload mo and nag-create ka ng iyong account, yung pambungad kasi nila ay di ba 70,000 pesos yung pwedeng mahiram pero sa dulo pala ng ating loan application, napakababa yung pwedeng mahiram kasi sa akin nga 3,502 yung payment terms na sinasabi nga ng loan app na ito na nasa 4 months ay hindi rin pala totoo kasi sa dulo ng aking loan application ay within 7 days kailangan ko nang mabayaran ng halos buo ng inutang ko kahit hindi ko pa naman natanggap ng buo nga yung pera or yung loan proceeds. Kaya nga isang loan app na naman na hindi maaasahan, I mean hindi siya magandang utangan kasi instead na makatulong sa atin ay mas lalo pa tayong malulubog sa utang dahil sa mga nagsisilakihang charges dahil napaka short term lang. Okay, so syempre nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung itutuloy nyo pa rin na umutang sa loan app na ito dito sa Yescom Lending after nyo na mapanood yung buong video natin. Pero kasi kung ako ngayong tatanungin nyo, abay hindi ko nire-recommend sa inyo kasi ayun, asahan mo na kapag nag-post due yung loan application mo, ay kasama yung mga personal references natin na bubulabutin ng iba't ibang mga loan app. Though, hindi ko nga sinasabi na yung loan app na ito, pero kasi mga beshies, based on my experience, iba't ibang mga loan app na may mga matataas na charges, yung mga collector nila kapag due date mo or nag-post due yung loan application mo at hindi ka pa rin nakakabayad sa iyong utang, kasama yung personal references na binubulabog nila, mini-message, tinetext, tinatawagan para sabihin daw kay borrower na magbayad ng kanyang utang. And alam nyo ba, sa batas natin, bawal i-disclose yung utang ni borrower sa kahit sino, bawal i-disclose ang personal references niya, maging sa mga kakilala ni borrower or sa mga malapit na kapamilya ni borrower like yung magulang niya or kapatid or asawa or anak, bawal i-disclose na si borrower ay may utang. Bawal yun sa ating batas, pero kasi yung iba't ibang mga collector, talagang ginagawa pa rin nila, dinidisclose pa rin nila dahil sobrang eager nga sila na singilin or mapabayad itong borrower. Kasi nga, yung mga iba't ibang collector ng iba't ibang mga loan app ay nakabase lang yung kikitain nila sa kanilang commission or kung magkano yung sisingilin nila or magkano yung masingil nila sa araw na to, di ba? So, nakadepende yung sasahurin nila sa masingil nila kung sino yung mapabayad nila na borrower. Okay? So, commission-based po kasi sila. Kaya, yun, sobrang eager sila na masingil kayo. Kahit labag na sa ating batas, talagang ginagawa nila. Yun din naman talaga yung kalakalan sa iba't ibang mga loan app. Based na rin sa mga naging experience ko, lalong-lalo ng pandemic, na nag-try din ako na sumubok sa iba't ibang mga loan app at yun yung naging experience natin. Kaya naman sineshare ko sa inyo para bago nyo pa i-download, bago nyo pa utangan yung isang loan app na may mataas na charges, napaka-short term lang, ay at least makapag-isip-isip muna kayo kung itutuloy nyo pa ba or hindi. So, ako lang yung tatanungin nyo, hindi ko nga nire-recommend yung loan app na ito, pero nasa sa inyo pa rin yung decision ko. So, yun lang mga beshi, sana makatulong yung video na ito sa inyo para makapag-decide kung uutang pa ba kayo sa iba't ibang mga loan app or sa loan app na ito. So, ano sa tingin nyo? Okay ba utangan itong Yescom Lending or hindi? Sana i-comment nyo po yan. Thank you guys for watching at see you sa aking next vlog. Bye!